Kung hindi rin ikaw ang sasalo sa akin, wag na lang. Akala niya'y hindi na niya itong makikitang muli. Ngunit ibinalik ito ng tadhana sa buhay. Pero parang hindi na siya nito kilala. Dear Amihan Stories presents The Billionaire's Dream Girl, written by Clover Daffodil. Deborah, totoo ba yung kumakalat na picture na magkasama kayo ni Mr. Kenji? Ikaw yung babae sa picture, di ba? Nagising si Deborah mula sa pagkakasubsob niya sa desk at kunwaring nagtatakang hinarap si Lucy. Anong picture? O yan, yung suit ng babae sa picture at yung suit mong suit kahapon, parehong-pareho. Sabi nito sabay tapat ng cellphone sa kanya. Hindi niya pa natitignan yon nang biglang may humila sa swivel chair niya. Agad siyang kinorner ni Leia. Hinarang nito ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng upuan niya. Isa ito sa mga die-hard fan na patay kay Kenji. Kaya natural lang na halos magdikit ang mga kilay nito ngayon. Sabihin mo nga, anong ginawa niyo ni Kenji sa hotel? Bakit kayo magkasama? Alam mo ba na kayong laman ng headline ngayon? Kaninang umaga pa niya nakita ang kumakalat na litrato. Who is Kenji's Lopez Mystery Woman? Ang nakabold na headline sa isang entertainment article, habang ang iba namang balita ay may caption na Secret Girlfriend Revealed. Halos kuyugin na rin siya ng fans na lalaki sa social media. Hindi niya alam kung saan pa siya kumuha ng lakas sa loob para pumasok sa trabaho. Hindi niya inasahang makikilala siya ng mga katrabaho niya. Mabuti na lang at hindi kita ang mukha niya sa larawan, pero sapat ng suot niyang salamin at outfit nung araw na yon para pagdudahan na siya ang tinutukoy na mystery woman ng lalaking yun. Ano bang sinasabi niyo? Hindi akong babae sa picture, no? Pagde-deny niya. Umikot ang swivel chair niya at si Lucy naman ang kumorner sa kanya. Nagde-deny ka pa? Alam mo ba kung gano'ng karaming nadismaya sa picture na yun? Maraming babaeng nasaktan. Malaking epekto nun sa kumpanya ni Kenji. Ngayon, tinatawag niya siya sinungaling. Kala ko pa naman ay loyal siya sa fans niya. Yung pala, may tinatagong secret girlfriend. Pa-perfect image sa harap ng camera. Pero sa likod, marunong din palang manloko ng expectations sa mga babaeng todo suporta sa kanya. Hindi ko naman kasalanan kung maraming nadismaya. At saka ano bang akala niyo kay Kenji? Robot na hindi pwedeng magkagusto sa iba? Aba, sumasagot ka pa. Kapag nasira ang reputasyon ni Kenji, kasalanan mo. Muling umikot ang swivel chair niya. Para siyang pinagpapasapasahan. Nakaramdam siya ng hilo kaya pinilit niyang pahintuin ang pag-ikot niyo na tumayo. Ano ba? Tigilan niyo nga ako. Ano naman sa inyo kung ako yung kasama niya sa picture? Hindi naman ibig sabihin na may nangyari sa amin eh. Lasing siya at inalalayan ko lang siya papunta sa room niya. Ako na ngayon nagmalasakit tapos ngayon parang kasalanan ko pa. Dapat ba iniwan ko na lang siya sa isang tabi at mamatay sa lamig? Buong lakas niyang sigaw. Umawang ang bibig na mga katrabaho niya at hindi nakapagsalita. Bahagya siya napangiti na mapansing natahimik ang lahat. O ano, natahimik kayo? Naniniwala na ba kayo? Kung ganon, bumalik na kayo sa mga cubicle niyo at ako rin babalik na sa trabaho ko, okay? Hinila niya ang swivel chair pabalik sa pwesto. Nang paupo na siya, biglang may humawak sa kamay niya. Gulat siyang napalingon at mas lalo pang nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino yon. Kenji? Dito lang pala kita makikita. Saan pa ako napadpad? Sabi nito. Ano? Anong ginagawa mo rito? Ngumiti ito at hindi niya nagustuhan ang ngiting yun. Nandito ako para sunduin ang girlfriend ko. Umawang ang bibig niya sa sinabi nito. Narinig niya sabay-sabay na pagsinghap ng mga kasamahan niya. Ha? Girlfriend? Tama. Kinukuyog na tayo ng mga tao sa social media. Nakakapagod palang magtago. Hindi ba't mas maganda kung isa publiko na lang natin to? Teka! Anya sabay bawi ng kamay. Ano bang pinagsasasabi mo? Hoy, Mr. Kenji Lopez, anong girlfriend? Kailan pa naging tayo? Nakalimutan mo na ba? Simula nung may nangya. Hindi niya ito pinatapos at agad na tinakpan ng bibig gamit ang kamay niya. Ang dami-dami ko ng problema. Huwag mo nang dagdagan, pwede ba? Pakiusap niya sa mahinang boses. Marahan itong tinanggal ang kamay niya sa bibig nito saka ngumiti. Yun na naman ang ngiti nito
kayang magpaibig ng mga kababaihan. Kung ganun, sumama ka sa akin. Pag-usapan natin to. Tayong dalawa lang. Sabi nito saka muling hinawakan ng kamay niya at hinilas siya. Pilit niya yung binawi. Ngunit mukhang wala itong intensyon na pakawalan siya. Bitiwan mo ko! Ano ba, Kenji? Kahit abutin pa tayo ng kung saan, hindi kita bibitawan. Ano to? Kidnapping? Gusto mo bang tumawag ako ng pulis? Alam mo ba na may mga media na gusto mag-interview sa'yo? Mas lalaki lang ang problema kapag may pulis na involved. Lalabas sa headline na sinasaktan kita at isa akong abusive boyfriend. Ganun ka-twisted ang media. Ay, oo na. Hindi na ako tatawag ng pulis. Bitawan mo na lang muna kasi ako. Ano ba kasi pag-uusapan natin? Sa ibang lugar tayo mag-uusap. Mahalagang pag-uusapan natin. Reputasyon ko nakasalalay dito. Ano ba sinasabi nila tungkol sa'yo? Na pumatal ka sa isang nobody? Eh wala naman kasi akong status na kayang ipagmalaki sa lahat. Malamang nahihiya ka ng isang katulad ko na liling sa'yo ngayon. Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Well, regarding sa status, I can give you that. Makipag-cooperate ka lang. Huminto sila sa harap ng isang magarbong sasakyan. Binuksan nito ang pinto sa passenger seat at marahan siyang itinulak papasok. Saka isinara ang pinto. Umikot ito sa kabilang side at sumakay sa driver's seat. Wala ni siya nagawa na magsimulang umandar ang kotse. Masama ang tingin niya kay Kenji. Hindi niya alam kung paano nito nalaman kung nasan siya. Kung katulad lang siya ng mga babaeng die-hard fan ito, baka kanina pa siyang kinilig ng todo. Pero iba siya. Wala siyang hilig sa mga lalaki. Ang gusto niya lang ay tahimik na buhay. Pero paano pa mangyayari yon kung kasama niya ngayon ang sikat na bilyonaryo? Saan mo ba ako dadalhin? Iritadong tanong niya. This scandal is already causing serious damage to the company. Maraming nagalit at inaakusahan ako manloloko. Dahil doon, nagsimulang maapektuhan ang market performance ng kumpanya. Unti-unting bumababa ang tiwala ng publiko. Nagiging alanganin ng brand partnerships. At pati investors nagiging cautious. Kapag hindi ito na-manage na maayos, pwede itong lumalat maging full-blown PR crisis. Paliwanag nito. Dahil lang sa picture? That photo created a narrative. At yun ang problema. Sumandal siya sa upuan na parang chill lang at walang problema. Mahirap lang naman siya at nakatira sa isang maliit na apartment. Wala siyang pakialam sa scandal. Wala namang mawawala sa kanya. Maliban na lang kung sasantihin siya dahil doon. Madali lang naman solusyonan yan. Magpa-press conference ka at ipakita mo kung gaano kakatapat sa mga fans mo. Ilang araw lang huhupa din ang issue at makakalimutan nila yan. Ganun lang kasimple. Ay naku, kayo mga mayayaman talaga. Simpleng problema, pinapalaki. Parang madali lang solusyonan. I already have several strategies in mind to manage the situation. Hindi lang para i-contain ang issue, kundi para ma-reposition pang narrative. If executed properly, we can turn this into a strategic PR move. Rebuild public trust and even strengthen our brand image through effective crisis management and reputation recovery. Sagot nito. Napalingon siya sa lalaki, kunutan noo. Teka, parang hindi maganda yung pakiramdam ko sa sinabi mo. Gumiti ito at lalong nadagdagan ng kaba sa dibdib niya. Hoy, ihinto mong kotse, bababa na ako. Wala akong oras para sa mga kalokohan mo. Kasama ka sa strategy, kaya pasensya na, hindi ka pa pwedeng bumaba. Ano ba kasi strategy ang sinasabi mo? Nakita ng family ko ang picture and they insist na makita ka. Ano? Nanlaki ang mga mata niya. Ibig sabihin, papunta sila ngayon sa mga magulang ni Kenji? Siguro, hindi mo pa nababasa ang ibang mga sinasabi tungkol sa'yo. Kinukuyog ka ng mga tao sa social media kasi akala nila bayaran ka. Tapos may mga nagsasabi rin na minor ka pat isa akong immoral na lalaki na papatol sa minor de edad. Maraming mga gumagawa ng narrative na malayo sa katotohanan. At siguradong gagamitin yun ng mga kalaban ko sa negosyo para papagsakin ako. Kaya naisip ko na gawing mas malinaw ang lahat. Sa mga oras na to, nihintay na tayo ng mga magulang ko. Excited sila makita ka. Ano bang sinasabi mo? Baliw ka ba? Bakit mo ako dadalhin sa mga magulang mo? Ito pa lang pangalawang beses na nagkita tayo ng personal ha. We are total strangers, don't you think? Gusto ng mga magulang ko na magkaroon na ako ng girlfriend at magandang timing na may kumalat na picture na gano'n. Hindi na nila ako titigilan hanggat hindi kita may harap sa kanila. Naisip ko na gawing totoo na lang ang lahat. I-announce ko sa publiko at sa mga magulang ko na girlfriend kita.
Sasabihin ko sa harap ng mga tao kung paano na buong kwento natin. Siguradong mahahating opinyon ng publiko. Maraming mag-i-invest sa love story nating dalawa. Mukhang kahit anong gawin niya, hindi ito makikinig. Gusto mong magpanggap akong girlfriend mo? Ay, sige, payag na ako. Pero ngayon lang para manahimik ka na. Good decision. Ipapakita ko sa kanila na napakasama ng ugali ko para ayawan agad nila ako. Magaling kumilatis ng tao ang mga magulang ko. Makikita agad nilang totoo sa likod ng pagkukunwari mo. Hindi ako magkukunwari. Hindi mo pa ako lubos sa kilala, no? Pero masama talagang ugali ko. Talaga? Gaano kasama? Anong masasama nang nagawa mo? Kung sabing nakapatay ka na. Kung ganon, idediretso na lang kita sa pulis. Hindi ako pwedeng ma-involve sa taong may criminal history. Agad siya napahawak sa kamay nitong nasa manibela. Kinabahan siya. Baka seryosohin ito at dalhin siya sa presinto. Masama ako, pero hindi naman naabot sa ganun, no? Yung mga masasama akong ginawa. Ano nga ba? Alam ko na. Noong nakarang araw, may sinigawan akong matanda. Bakit? Kasi nakita ko na sinipa niya yung pusa. Nagkaroon ng malaking injury yung pusa. Kaya sobra ako naawat inaway ko yung matanda. Ibig sabihin, bastos akong tao at walang respeto sa matatanda. Hindi ibig sabihin nun na bastos ka. Ibig sabihin lang may malasakit ka sa mga hayop at hindi mo kayang manahimik kapag may nananakit sa kanila. Tama lang ang ginawa mo. May batas na nagpoprotekta sa mga hayop. Mali ang ginawa ng matanda at pwede siya makakulong. Bigla nitong inabot ang ulo niya at marahang hinimas yon. Dahil sa ginawa mo, mas lalo kitang nagustuhan. Nito sabay ngiti. Agad niyang tinanggal ang kamay nito sa ulo niya at sumiksik sa pinakadulo ng upuan na hindi nito maaabot. Tigilan mo nga ako. Meron talaga akong ginawang masama. Nung nakaraang linggo, may couple na naghaharutan sa harap ko. Sa inis ko, binuhusan ko sila ng milk tea. Bakit mo ginawa yun? Naiinggit ka? Hindi ayoko lang na may nagpipidi sa harapan ko. You know, we can do that if you want. Muli na naman itong ngumiti. He really knows how to disarm a woman. Sobrang expressive ng ngiti nito. Sa media at sa publiko, bihira niya itong makitang ngumiti ng ganoon. Ayoko nga. Dudumugin ako ng fans mo kapag ginawa natin yun. Kapag bawal ang dudumog na fan sa'yo, papayag ka? Hindi pa rin ako papayag, no? Sinong gustong makipag-PDA sa'yo? Sikat ka lang, bayaman at gwapo. Bukod doon, ano pa? Hindi ka naman boyfriend material. Masyado ka maingat sa image mo. Takot mo lang na baka bumaba ang tingin sa'yo ng tao kapag nakipag-PDA ka. Huwag mo na yung pangarapin. Ang dami mong sinabi. Madaldal ka pala talaga. Tama, madaldal ako. Sa sobrang daldal ko, maririndik at sasakit ang tenga mo. Ayaw mo sa ganung babae, di ba? Kaya sige na, ihinto mo ng kotse. Bababa na ako. Huminto nga ang kotse. Hindi niya inakalang susunod talaga ito. Masunurin ka naman pala eh. Bababa na ako. Bye! Umakti siyang bababa nang muli itong magsalita. Nandito na tayo. Sa bahay ng mga magulang ko. Bahay ng mga magulang mo? Napatingin siya sa bintana at sumilip sa labas. Ngayon lang niya napansin na nasa tapat pala sila ng isang mataas na gate. Lumabas si Kenji mula sa kotse. Agad siyang kumapit sa seatbelt at sumiksik sa upuan. Binuksan itong pinto sa gilid niya, kaya lalo siyang napakapit. Hindi ka bababa? Ayoko, kahit mategi pa ako, hindi ako bababa. Akala ko ba gusto mong bumaba? Sinabi ko ba na dito mo ako ibaba? Fine, wag mo akong sisihin sa gagawin ko Napapikit siya nang maramdamang yumuko ito at lumapit sa kanya. Narinig niya ang pag-click ng seatbelt hanggang sa maramdaman niya ang kamay nito sa ilalim ng tuhod niya. Napadilat siya nang bigla siya nitong binuhat palabas ng kotse. Teka, ano gagawin mo? Ibaba mo ako! Nagpumiglas siya pero tuloy-tuloy lang tong naglakad palapit sa gate. Ibaba mo ako, Kenji! Irereklamo kita sa barangay! Sigaw niya. May pinindot ito sa gate at kusa yung bumukas. Sumara din yon pagkatapos silang makapasok. Kapag ibinaba kita, baka tumakbo ka. Oo na, pumapayag na ako. Haharap na ako sa mga magulang mo. Kaya please naman, ibaba mo na ako. Talaga? Oo, magiging girlfriend mo na ako. Pero sabi mo ayaw mo. Gusto ko. Sobrang gwapo at yaman mo. Sino hindi gustong maging girlfriend mo? Pangarap yun na lahat at pangarap ko rin. Kumbinsi niya rito. Kahit halatang pilit. Bahala na pero ngayon lang yon para tantanan siya nito. Nang nasa tapat na sila ng pinto, ibinaba siya nito.
Agad siya napalingon sa gate pero nakasara na yon. Mukhang hindi yon basta-basta nabubuksan ng kung sino lang. Para siyang kuneho na napasok sa lungga ng mga layon. Bumusangot siya tumingin kay Kenji. Ano namang mapapala ko kung magiging boyfriend kita? Of course, you get to live a luxurious life. Ipaparanas ko sa iyong buhay na hindi mo pa naranasan sa buong buhay mo. You can ask me anything. Hilingin mo, kahit ano ibibigay ko. Kontento na ako sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng luxurious na buhay. Pero dahil nandito na rin naman tayo, sige, papayag na ako na maging pretending girlfriend mo. Pero ngayon lang kasi nandito na tayo. Ayaw mo ng totoo? Look, I'm Kenji Lopez. Maraming babae dyan na pinapangarap ako maging boyfriend. And I'm dead serious to give you the favor to be my girlfriend. Diba, magandang alo ko yun? Wapo ako't mayaman, tapos sisikat ka rin katulad ko. Napakutkot siya sa tenga sa pagiging overconfident ito. Masyado kang nilamon ng mga compliments sa social media, kaya puro kahanginan ng laman ng utak mo. Hindi lahat ng babae, katulad ng mga diehard fans mo, no? Tinignan siya nito na para bang hindi makapaniwala. Weird, itong unang beses na may babaeng nang reject sa akin. Kakaiba. Anong klaseng mata ba meron ka? Lumapit ito ng bahagya para i-check ang mga mata niya. Iritadong tinabig niya ang kamay nito. Sakto naman biglang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanila ang nakangiting mukha ng dalawang matanda na sa tingin niya ay mga magulang ni Kenji. Mapa, si Deborah po. Girlfriend ko. Pakilala ni Kenji sa kanya. Agad siyang ngumiti sa mga ito. Good evening po. Natutuwa po ako makilala kayo. Nagulat siya nang bigla siyang hawakan ng ginang sa dalawang kamay na para bang matagal na silang magkakilala. Napakaganda mong bata. Akala ko wala nang pag-asa na magkaroon pa ng girlfriend tong si Kenji. Mabuti na lang at dumating ka sa buhay niya. Ako nga pala si Rosalina. Kung okay lang sa'yo, tawagin mo kong mama. Mama? Oo, ganyan nga. Sige po, mama. Ako naman si Arnaldo. Tawagin mo rin akong papa. Singit naman ang Ginoo habang nakangiti. Ngumiti lang siya pabalik. Hindi niya inasahan na ganun ka-warm ang magiging pagtanggap sa kanya. Halika, pumasok na tayo sa loob. Pinaganda ka namin ng masasarap na pagkain. Yan ang Ginoo. Ma, pa, paano naman ako? Anak niyo rin ako Singit ni Kenji habang papasok sila sa loob ng malaking bahay. Sabay-sabay silang napalingon sa lalaki na para bang ngayon lang nila naaalala na naroon pala. Ay, nandito ka pala. Pumasok ka na rin at kakain na tayo. Pabirong sagot dito ng ama. Nilingon niya si Kenji habang hawak-hawak siya ng ginang papunta sa kusina. Dinilaan niya ito para asarin. Bakas ang inis at gulat sa mukha nito. Mukhang nagsisisi na ito sa pagpipilit na gawin siyang girlfriend. Nang makarating sila sa hapagkainan, napansin niyang iba't ibang masasarap na pagkain. Halos punuin ng ginang at Ginoo ang plato niya. Wala siyang nagawa kundi tikman ang lahat. Si Kenji naman ay hindi nagpatalo. Halos ibuhos ito lahat ng karne sa plato niya. Nahihiya siya nung una, pero kalaunan ay nawala rin yun at malayang in-enjoy ang mga pagkain sa harap niya. Matapos silang kumain, ay agad na siyang nagpaalam kina Mr. and Mrs. Lopez. Hinatid siya ni Kenji sa apartment niya. Salamat. Simple niyang sabi. Aalis dapat agad siya pero agad na bumaba si Kenji mula sa kotse nito at humarang sa harapan niya. O bakit? May sasabihin ka pa? Bumaling ang tingin nito sa apartment niya. Dito ka, nakatira? Malamang, dito ako nagpahatid, di ba? Ang liit naman pala ng bahay mo. Umawang ang bibig niya at hindi makapaniwalang tumingin sa lalaki. Pasensya na ha, hindi kasi ako kasing yaman mo. Hayaan mo, bilang boyfriend mo, ililipat kita sa mas malaking apartment. Sus, wala na tayo sa bahay niyo kaya hindi mo na kailangan magkunwari, no? Nagpapanggap lang tayo na in a relationship kaya hindi mo kailangan magpaka-boyfriend kapag tayo lang dalawa. At sino nagsabi na nagpapanggap lang tayo? Hindi naman ako pumayag doon Tinitigan niya lalaki at pilit na inaalam ang laman ng isip nito. Imposible. Usal niya. Anong imposible? May gusto ka sa akin? Oh my God. Paano nangyari yun? Anong ginawa ko para magustuhan mo ko? Inisip niya mga posibleng dahilan.
Ang unang pagkikita nila ay nung tinulungan niya ito sa hotel habang lasing ito. Kaya duda siya kung nakita nito na maayos sa mukha niya. Baka sadyang magaling lang itong mag-imbestiga kaya siya natuntun. Tapos ngayon, pangalawang beses pa lang nilang magkita. Hindi namang ganong ka-pleasant ang personality niya, kaya anong dahilan para magustuhan siya nito? Ah, alam ko na. Tinapat niya ang likod ng kamay sa ilalim ng baba, saka bahagyang iniangat ang mukha. Nagagandahan ka sa akin, oh. Seryoso ba? Oh well, I totally get it naman. Marami nagsasabi na maganda raw ang pilik mata ko kasi mahahaba at natural na mapulang pisngat labi ko. Marami ring pumupuli sa akin na sobrang ganda ko. Actually, marami akong maliligaw dati pero nireject ko silang lahat kasi masyadong mataas ang standard ko. Kaya naiintindihan ko na ngayon kung bakit gusto mong ituloy ang pagpapanggap natin. Tumagal ang titig ni Genji sa kanya para bang kinakabisado nito ang bawat sulok ng mukha niya. Tama ka. Kaya kita nagustuhan kasi. Sobrang ganda mo. Ha? Teka, seryoso ka? Ay, ano ka ba? Nagbibiro lang ako, no? Imposible na magustuhan mo ko sa loob lang ng 2 araw. Huwag ka nga joke time dyan. Bahagya itong yumuko para pantayan siya. Maliit kasi siya samantalang matangkad naman na lalaki. Walang pinipiling panahon ng pagkakagusto sa isang tao. Natigilan siya at hindi nakaimik. Bigla nitong hinawakan ang baba niya para itaas ang bahagya. Hindi imposible na magustuhan ka. Ano? Ngumiti ito ng malapad saka binitiwan ng baba niya saka tuwid na tumayo. Ilabas mo ang cellphone mo. Para saan? Utal niyang tanong habang ramdam pa rin ang pagkabigla. Isasave ko ang contact number ko sa phone mo at isasave ko rin yung sayo sa akin. Pakiramdam niya ay kusang kumilos sa mga kamay niya para ilabas ang cellphone at ibigay sa lalaki. Mabilis sa mga kamay nitong nag-type sa screen at nang matapos ay agad ding ibinalik sa kanya ang cellphone. Yan, nakasave na. Araw-araw kitang i-message at tatawagan kapag wala akong ginagawa. Hindi pwede yun. Busy akong tao. Pumasok ka na sa loob. Alis na rin ako. Bye. I love you. Paalam nito at nagawa pang mag-flying kiss bago umalis. Natauhan siya na mag-isa na lang siya. Naluloka na ba siya? Bakit siya pumapayag sa kung ano sinasabi ng baliw na yon? At bakit ganon? Parang kumakabog ang dibdib niya kapag ini-imagine ang lalaki. No, hindi. Nagpapanggap lang sila at hanggang doon lang yon. Isang malaking pagkakamali ang pinasok niya. Siguradong dudumugin siya ng fans ito bukas sa trabaho. Sa mga susunod na araw, makukumbinsi niya rin itong tantanan na siya. Sa kabilang banda, inayos ni Kenji ang mga naipong files sa filing cabinet bago inilatag ang mga yon sa kanyang desk. Marami siyang kailangang i-review at pirmahan, mga documents sa pending for approval, bukod pa sa ilang plano na nais niyang ma-finalize bago matapos ang araw. Albert. Tawag niya sa assistant niya habang nakatutok sa isang document. Yes, sir. Ihanap mo ko ng malaking apartment. Yung hindi masyadong engrande pero maluwag at maliwalas. Sige po, sir. At saka bumili ka ng bouquets. Lahat ng klase ng bulaklak. Di ko alam kung anong gusto niya kaya mas mabuti ng sigurado. Noted po, sir. At gusto ko siyang dalhin sa magandang lugar. Ihanap mo ko ng perfect na place para sa first date namin. May i-recommenda po ako, sir. Sa Royal Restaurant sa Tagaytay po, sir. Nakapunta na ako doon kasama ang girlfriend ko. Nasa regular seat lang kami pero kung pipiliin yung pang VIP table, nasa 3rd floor po yun. Kung saan kita yung magandang view mula sa baba. Magandang city lights doon lalo na kapag gabi na. Malamig din kaya pwede niyong ibigay sa kanya jacket niyo. Sigurado mag-iiwan niya ng magandang impression sa babaeng i-date niyo, sir. Saglit siya natigilan at ini-imagine ang mga sinasabi nito. Wala pa man, pero nakikita na niya ang mangyayari. Gusto ko yung idea mo. Asahan mo, may bonus ka. Talaga po, sir? Oo naman. I-cancel mo ilang appointments ko at i-clear mo schedule ko this Friday. Then, magpa-reserve ka sa Royal Restaurant this Friday. 7 p.m. VIP table. Sige po, sir. Gagawin ko po agad. Pag-alis si Albert ay saktong bumukas muli ang pinto. Pumasok si Diana, ang ate niya na isa sa mga board member ng kumpanya. Nabalitaan ko na may dinidate ka na raw. Dumiretso ito sa sofa at umupo doon. Ibinalik niya tingin sa mga dokumento. Meron nga. Get rid of her.
Hindi mo dapat sinasayang ang oras mo sa isang ordinaryong tao lang. Paano kung ayoko? Narinig niya malakas sa paghampas nito sa mesa. Tumigil ang kamay niya sa ginagawa at hinarap ang kanyang ate. Tumitigas sa talagang ulo mo. Ate, hindi na tayo mga bata. Huwag kang mangialam sa mga desisyon ko. Ano ba nakita mo sa kanya? Do you really like her? Ngumiti siya. Inalala ang unang beses na nagkita sila ni Deborah. High school pa lang sila noon. Tandang-tanda niya pa kung paano siya madalas binubuli at si Deborah ang laging nagtatanggol sa kanya. Mula noon, palihim na niya itong hinahangaan. Ngunit hindi nagtagal. Nalaman niyang lumipat ito ng school. Nawalan siya ng balita rito. Muli sila nagkita nung araw na lasing siya at si Deborah ang tumulong sa kanya na mag-check-in sa hotel para makapagpahinga siya. Hindi siya makapaniwala na nakita niya itong muli. And some things never change. He still likes her. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang mawala pang babae sa buhay niya. Kaya naman kung ano-anong pinagagagawa niya, pansinin lang siya nito at manatili pa sa tabi nito. I like her. A lot. But she's just ordinary. Wala kang mapapala sa kanya. Kailangan ba may mapala ako para gustuin siya? Ganun ka ba pinakasalan ng asawa mo, ate? Natigilan ito at mas tumalim ang tingin sa kanya. Si Rachel, babalik na sa Pilipinas. Natigilan siya nang banggitin ito ang pangalan ng ex-girlfriend niya. 3 buwan lang ang tinagal nila at never naman talaga siyang nakaramdam ng kahit ano sa babae. Sinubukan niya lang makipag-date dahil sa pangungulit ng mga magulang niya. Hindi nag-work yun, kaya nakipag-break na agad siya. Kaya bumalik man ito o hindi, wala na yun sa kanya. Well, good then. Siguradong na-miss niya ang Pilipinas. Gusto ko siya para sa'yo. Alam ko may nararamdaman ka pa para sa kanya. Kaya pag-isipan mo mabuti, Kenji. You better get rid of that woman kung gusto mong mapasaya ulit si Rachel. Madiin itong sinabi yun bago tumayo at tuluyang umalis. Napapailing siyang nagpatuloy sa trabaho. Hindi niya alam kung saan nakuha ng ate niyang ideya na may gusto siya kay Rachel. Maayos na naging paghiwalay nila at malinaw sa kanyang nararamdaman niya ngayon. Kung may mahal man siya, iyon ay si Deborah. Samantala ay init na init si Deborah sa suot niyang jacket. Hindi niya inakalang magrarally ang mga diehard fans ni Kenji sa harap ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Mabuti na lang at kakaunti lang mga ito at nakalusot siya agad. Aray! Daing niya nang bumangga siya sa isang malambot na bagay. Huy, Deborah! Galit na tawag ni Lassie. Kasama ang mga alipores ito. Mukhang si Kenji na naman ang dahilan. Ano na naman ba yun? Pati ba kayo gusto rin magprotesta? Tinaasan siya nito ng kilay. Totoo ba na girlfriend ka na ni Kenji Lopez? Ano naman sa'yo kung nagde-date kami o hindi? Hindi mo sinasagot ang diretsyo yung tanong ko. Ibig sabihin, fake news lang talagang kumakalat sa social media. Oo na, fake news na kung yun ang gusto mong paniwalaan. Baka mamatay ka pa sa inggit kapag naging totoo yun. Bakit ako mamamatay sa inggit? Tignan mo nga yung sarili mo. Ang init-init naka-jacket ka pa. Ang laki pa ng suit mo sa salamin. Hindi naman bagay sa'yo. Ang gulo-gulo pa ng buhok mo. Yung bangs mo hindi pa pantay. Ginupit mo ba yan habang papunta ka rito? Ganyan na bang uso ngayon? Ang baduy. Agad na nagsalubong ang kilay niya at masama niya itong tinignan. Talagang napansin pa nito ang bangs niya. Gusto niya lang namang mag-try ng bagong hairstyle. Hindi niya inakalang hindi pantay ang gupit niya. At kung aayusin pa niya, baka masyado na yung umiksi. Ano bang pakialam mo sa ayos ko? Itong baduy na tinatawag mo, girlfriend lang naman ni Kenji. Sabi niya sabay turo sa sarili. Wala siyang planong i-claim na girlfriend siya ni Kenji. Gusto niya lang lalo itong inisin. Ano? Alam mo ba na magkasama kami kahapon? Pinakilala niya pa ako sa mga magulang niya at doon pa ako kumain sa bahay nila. Hinatid niya rin ako sa apartment ko at sinabi niya na ibibigay niya lahat ng gusto ko. Anong sinabi mo? Boyfriend mo na ba talaga si Kenji? Ngumiti siya ng mapang-asar. Oo. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Sige, uulitin ko. Makinig kayong lahat ah. Boyfriend ko si Kenji. Boyfriend ko si Kenji. Naintindihan niyo? Umalingaw-ngaw yata sa buong department ang sigaw niya. Gusto mo si Kenji?
Well, sayang. Wala naman ako masyadong ginawa. Pero si Kenji, patay na patay siya sa akin. At ikaw? Lumapit siya ng kaunti sa babae. Mategi ka sa inggit. Madiin niyang sabi bago ito bahagyang binangga sa balikat at dumiretso sa desk niya. Agad niyang hinubat ang suot na hoodie at sumalampak sa upuan. Ay, buisit. Kung hindi lang dahil sa lalaking yun, edi sana payapa ang buhay ko ngayon. Inis niyang sabi habang pinapaypayan ng sarili. Buong maghapon lang siyang nasa upuan para magtrabaho. Hindi na siya nagabalang kumain sa cafeteria. Marami naman siyang stock na pagkain sa drawer niya. Puro chocolate nga lang, kaya siguradong diabetes ang aabutin niya. Nag-aalala kasi siya na baka may humarang na naman sa kanya at guluhin siya. Ilang sandali lang, biglang tumunog ang cellphone niya. May tumatawag mula sa messenger. Si Kenji yon na inad na rin siya pati sa social media accounts niya. Video call yon, kaya nagdalawang isip siya kung sasagutin niya ba o hindi. Sa huli, sinagot niya rin ang tawag. May kailangan ka? Agad yan tanong habang nakatutok pa rin ang mga mata sa monitor. Ngunit imbes na sumagot, ang narinig niya ay ang malakas sa tawa nito mula sa kabilang screen. Humarap siya sa screen at masama itong tinignan. Ano nakakatawa? Mukhang nasa opisina ito dahil naka-formal suit at nakaupo sa swivel chair. Tawa pa rin ito ng tawa habang nakatakip ang kamay sa bibig. Hoy, tumigil ka na nga. Pinagtatawanan mo ba ako? Ano ba yan? Ano nangyari sa mukha mo? Bakit hindi pantay ang bangs mo? Mas maganda pa si Dora sa'yo eh. Sabi nito, saka muling tumawa. Sige lang, tumawa ka. Kung nakakalusot lang ang kamao ko sa screen, kanina pa kitang nasuntok eh. Kailang magpapakita sa harap ko dahil talaga susuntukin kita. Pinilit itong tumigil sa pagtawa dahil mukhang natakot sa banta niya. Anyway, maganda ka pa rin naman kahit pantay ang bangs mo. Let's just say, ganyan ang bagong uso ngayon. Authentic, kakaiba. Sa'yo lang nababagay ang ganyang haircut. Hindi mo ko kailangang bulahin. Sa susunod magpapakalbo ako. Ewan ko lang kung masabi mo pa yan. Maganda ka kahit anong ayos mo. Kahit mawalan ka ng mata, kilay, ilong o kaya labi, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa lahat. Talaga? Ikaw naman, mas gwapo ka kapag walang ulo. I suggest, ipatanggal mo yung ulo mo kasi masakit sa mata eh. Ay, pinupuri na nga kita. Bakit ba sungit mo? Sa'yo lang ako ganito no. Tumataas ang blood sugar ko kapag kaharap kita. Sana mag-break na tayo. Dahil baka maaga akong mamaalam sa mundo kapag nagtagal pa tayong dalawa. You think I would let that? Sasamahan kita sa langit. Hala, sure ka ba sa langit ang punta mo? Biglang may babaeng staff na lumapit sa kanya mula sa front desk. Miss Deborah, may nagpadala po ng pagkain para sa inyo raw po. Kanina raw galing. Hindi po naka-indicate ang pangalan pero nakalagay po sa note ay love. Mukhang galing po yata sa boyfriend niyo, Miss Deborah. Sige, akin na, salamat. Ipinatong niya yon sa desk at muling humarap sa screen. Napansin niya na may pagkain na rin sa harap ni Kenji. Hoy, nagpadala ka ba ng pagkain? Tanong niya habang isa-isang inilalabas sa mga pagkain na nakalagay sa styrofoam. Yes, mabait kasi ako. Hindi ko hinahayaan na magutom ang girlfriend ko. At hindi ko rin hinahayaan na mamiss niya ako. Kaya binidyo call kita. So even though we're far away, parang sabay pa rin tayong kumakain. Oh, wow, saan ang pinaglalaban mo? Sure ako na sa langit ang punta ko. Pero kung sakaling hindi ka pala sa langit mapunta, susundan mo ako sa impyerno? Of course not. Masyado akong hot. Magiging sobrang init ang impyerno kapag dumagdag pa ako. Ipagdadasal ko na lang na alagaan ka nila doon. May nakapagsabi na ba sa'yo na to the highest level ang kahanginan mo? Wala pa. Well, ngayon meron na. Sabi niya habang isa-isang binubuksan ng styrofoam. Namangha siya sa laman ng mga yon. Wow, ang dami naman ito Muubos ko ba to? Kumuha siya ng kutsara at sunod-sunod na tinikman sa bawat isa. Napangiti siya at napapikit habang ninanamnam ang lasa ng mga pagkain na naghalo-halo sa bibig niya. Ang sarap! Dumilat siya at tumingin kay Kenji. Nakatitig lamang ito sa kanya mula sa screen na para bang nag-e-enjoy na panoorin siya. Salamat sa pagkain sobrang sarap. Bukas, magpadala ka ulit. Sure, kain ka lang na marami. Makalipas ang ilang sandali, natapos na siya. Nagliligpit siya ng pinagkainan nang bumaling ang tingin niya sa cellphone. Doon niya lang naaalala na naka-video call pala rin sila ni Kenji. Nakasalamin na ito ngayon at nakaharap sa laptop
habang may tambak na mga dokumento sa harapan nito. Focus na focus ito sa ginagawa at hindi man lamang napansin na pinapanood niya ito, hindi niya maiwasang mas pagmasdan pa ang lalaki. He is a dream guy that everyone wants. Kung tutuusin, maraming babae dyan na pwede nitong maging girlfriend. Kaya nitong mag-hire ng babae na magpapanggap na kasama nito sa litrato. Pero hinanap siya nito and publicly announced to everyone that she's his girlfriend. Hindi niya talaga lubos maisip kung bakit ang guwapong nilalang na ito ay naglalaan ng oras para lang sa isang nobody na katulad niya. Hindi kaya gusto talaga siya nito? Miss Madrigal, Napatigil siya sa pag-iisip at gulat na nilingon ang manager na nakatayo sa gilid niya. kanina pa tapos ang break time pero parang wala ka pa rin natatapos sa mga pinapagawa ko. Kung ganyan lang din, umuwi ka na lang at mag-cellphone buong maghapon. Galit na sermon nito. Napatayo siya agad na napayuko. Sir, pasensya na po. Ano ba kasing tinitignan mo dyan? Nanonood ka ba ng video? Sino ba yung lalaking yan? Dinuro na manager si Kenji na ka-video call niya sa cellphone. Nakita niya kung paanong dahan-dahang umangat ang tingin ng lalaki sa manager at masama itong tinignan. Hoy, ako lang naman ang boyfriend ni Deborah. Bakit mo siya sinisigawan na? Busy lang ako ngayon pero pupunta ako dyan at ipapatanggal kita sa pwesto mo. Agad niyang kinuha ang cellphone at inan ng call. Sa kakabadong hinarap ang manager na bakas ng gulat at takot sa mukha. Kenji ba yung lalaking yun? Sir, nagbibiro lang po siya. Huwag niyo pong seryosohin na sinabi niya. Pasensya na po talaga. Ano ka ba? Hindi mo kailangan mag-sorry. Hindi mo naman kasi sinabi agad si Kenji palang kausap po. Totoo palang rumor na boyfriend mo siya. Eh kung ganon, baka naman pwede ka magsabi ng magaganda tungkol sa akin. Biglang bumaitan tono nito habang nakangiti. Sir, wag po kayong mag-alala. Sa tingin ko naman po, wala naman talaga siyang plano na tanggalin kayo sa pwesto niyo. Wag po kayong matakot. Ay, mabuti naman kung ganon. O siya, tawagan mo na siya at mag-video call ulit kayo. Ayos lang kahit anong oras kayo matapos ha. Sabi nito saka siya iniwang mag-isa. Matapos ang araw na yon, hindi na siya sinagot ang mga tawag at message ni Kenji. Napansin kasi niya na simula nang ma-involve siya sa lalaki, ay parang palagi nang mainit ang mata ng mga tao sa kanya. Mabuti pa sigurong simulan na niyang dumistansya bago pa lalong lumalan sitwasyon. Sumimsim siya ng kape sa tasa na masamig siya dahil sa sunod-sunod na doorbell mula sa pinto niya. Sandali! Taranta siyang pumunta sa pinto habang sinisilip ang relo sa kamay. 6:00 pa lang ng umaga. Inis niyang binuksan ang pinto. Balak mo ba sirain ang doorbell ko? Salubong niya. Ngunit agad ding natigilan na makitang si Kenji ang nasa pinto. Napansin niyang 4 na iba't ibang uri ng bouquet na hawak nito. Malalaki yon at yakap-yakap ng lalaki. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo sinasagot ang message at tawag ko. Nag-aalala ako, baka may mangyari masama sa'yo. Akala ko na-aksidente ka or something. Well, Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa. mukha namang okay ka. So I guess you just decided to ignore me. Tama ba ako? Napansin niyang gusto itong polo shirt at magulong buhok. Mukhang nagmadali itong pumunta sa apartment niya. May schedule got full. Nag-decide akong gawin lahat sa isang araw para libreng oras ko sa araw na to. Gusto sana kitang puntahan agad pero hindi ako makalis sa meeting. Nag-away pa kami ng ate ko kasi pinilit kong umalis eh. Hindi mo naman ako kailangang puntahan dito. Ang mga hawak mong bulaklak, para sa akin ba yan? Oo. Kahapon ko pa ito pinabili. Gusto ko sanang personal na mayabot sa'yo kaso naging sobrang busy ko kahapon kaya hindi na kita napuntahan. Tapos ayaw mo pa sagutin ang messages sa tawag ko. Nito na parang nagpapaawa. Pero mukha naman nagsasabi ito ng totoo. Hindi pa nga yata ito natutulog at dumiretso agad sa apartment niya. Pero bakit ang dami mo naman yatang binili? Hindi ko alam kung anong gusto mo kaya binili ko lahat ng uri ng bulaklak sa flower shop. Kung hindi mo gusto mga ito, meron pa sa kotse, marami yon. Natawa siya at hindi malaman ang sasabihin. Hindi na, okay na yan. Kahit anong bulaklak, okay lang naman sa akin. Akin na, ilalagay ko sa flower vase. Kinuha niya mga bulaklak mula sa kamay nito. Medyo mabigat yon kaya nahirapan siyang buhatin. Kailangan mo ng tulong. Kaya ko na to. Sabi niya saka inilapag ang mga yon sa mesa. Hinanda niya mga flower vase at maayos na inilipat doon ang mga bulaklak. Nasermonan ako ng boss ko kaya naisip ko na huwag ka nalang pansinin para hindi na maulit yon.
Paliwanag niya na matapos siya sa pag-ayos ng bulaklak. Ano bang pangalan ng boss mo? If he knows that I'm your boyfriend, he wouldn't dare to do that. Dapat ipagsigawan mo yun sa lahat para walang magmalit sa'yo. Kayo talagang mayayaman. Akala nyo kaya niyong pasunurin ang lahat dahil makapangyarihan at mapera kayo. You should fix that kind of mindset. Tsaka okay na naman ang lahat ng nalaman niyang ikaw ang kausap ko. But still, mali pa rin ang mindset mo. Ngumiti ito at bahagyang yumuko. Okay, susundin ko kung ano man ang sabihin ng girlfriend ko. Gumiwi siya. Does he really think of her as his girlfriend? Hanggang kailan ba sila magpapanggap na in a relationship? Salamat sa bulaklak. Uwi ka na? Hindi mo ko yayayain sa loob? Alam mo ba, habang tumatagal ang pagpapanggap natin to, mas lalong mahirap ng lusutan at ayusin pa eh. Kenji, gumawa ka na ng paraan na apektuhan ang normal kong buhay dahil sa'yo. Alam mo ba yun? Ito pala ang loob ng apartment mo. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Tumayo ito sa gitna at pinagmasdan ang kabuuan ng apartment. Kapag tumayo ako dito sa gitna, kita ko na lahat. Kusina, sala, CR. Wow, sorry ah. Pasensya na kung hindi ako kasing yaman mo na may malaking mansyon na kayang itago lahat ng baho mo. Bumaling ito sa kisame at walang hirap na inabot yon. Masyadong mababa ang ceiling na apartment mo. Sapat na sa akin yan kasi hindi naman ako kasing tangkad mo. Bigla ito lumapit sa kanya para sukatin ang taas niya. Natawa ito nang mapansing hanggang dibdib lang siya nito. Ang late mo pala. Simula ngayon tatawagin na kitang bansot. Ah, aray! Daing nito nang bigla niya itong tuhurin sa gitnang bahagi ng katawan. Napayuko ito at napahawak sa tinamaan habang siya ay tuwid na tumayo. Yan, mas matangkad na ako sa'yo. Tuhod lang pa ng katapat mo. Anyway, mag-aayos na ako dahil may trabaho pa ako. Wala akong oras para asikasuhin ka, kaya umuwi ka na. Sabi niya, saka naglakad patungo sa kwarto. Mabilis siyang naligo at nagbihis ng uniforme. Inipit niya sa magkabilang side ang hindi pantay niyang bangs. Hindi man pala sobrang pangit. Hindi lang talaga usong ganong haircut. Nang makontento siya sa ayos niya, lumabas na siya ng kwarto. Akala niya'y umuwi na si Kenji. Ngunit nang bumaling siya sa sofa, nakita niya nakahinga ito doon at mahimbing nang natutulog. Umupo siya para pantayan ito. Hindi niya mapigilang kilatisin ang bawat anggulo ng mukha ng lalaki. Hindi na nakakapagtaka kung bakit ang daming babaeng may gusto rito. Guwapo na ito noon pa man, pero parang ngayon lang ngayon napansin. Ibig sabihin ba yun, nagkakagusto na rin siya dito? Dumako ang tingin niya sa namumula nitong labi. Napalunok siya, parang may humihila sa kanya. Ngunit bago pa lumalayon, mariin niyang ipinilig ang ulo. No, tumigil ka Deborah. Nagpapanggap lang kayo. Magkaibang mundo yung dalawa, kaya hindi ka pwedeng magkaroon ng kahit anong nararamdaman para sa lalaking to. Tatayo na sana siya, ngunit bigla itong nagising at hinapit ang leeg niya para halikan siya. Nalaki ang mga mata niya at hindi agad nakagalaw. Naramdaman niya ang galaw ng labi nito habang siya'y nanatiling parang bato sa kinuupuan. Your lips taste like strawberry. Anito habang may ngisis sa labi. Sa lipstick ko yan. Aalis na ako. Pakisara na lang ng pinto ha. Bye. Nauutal yan sagot saka nagmadaling umalis. Para siyang tumakas sa sarili niyang bahay. Habang pasakay ng taxi, dama niyang malakas na kabog ng dibdib. Ayaw niyang kumalma. Parang may mga kabayong nagkakarerahan sa loob niyon. Pagdating sa trabaho, laking pasalamat niya dahil wala nang nagrarally na diehard fans. Malamang ay napagod na mga yon. At nakakagulat, hindi na rin siya ginugulo ng mga colleagues niya, lalo na si Lucy. Napansin niya na palangiti na rin ang mga taong nadadaanan niya. Parang panaginip lang. Sa isang iglap, naging mabait ang lahat sa kanya. Anong meron? Ang weird, hindi ako sanay. Sambit niya na makaupo siya sa cubicle niya. Sinubukan niyang tanungin ang katabi niyang cubicle, pero ngumiti lang ito at nag-iwas ng tingin. Wala siyang nagawa maghapon, kundi gantihan na lang din ng ngiti ang mga tao. Makinig kayong lahat. Biglang nagsalita ang manager na kapapasok lang sa department nila. Nakasunod sa likod dito ang dalawang babaeng hindi niya kilala. Ang isa ay naka-formal suit, short hair at may tindig na parang CEO. Ang isa naman ay naka-formal dress, mahaba ang buhok at may pagkatsinita. Sumisigaw ang karangian sa tindig ng dalawa
at sa paraan ng pagtingin sa kabuuan ng department. Simula ngayong araw, pisyal nang mapapabilang ang kumpanya natin sa ilalim ng Lopez Group Holdings. Napakunutan noon niya. Hindi ba't kina Kenji ang kumpanyang yon? Bumaling ang tingin ng manager sa babaeng maiksi ang buhok. Siya si Miss Kelly Lopez, isa sa mga board members at kapatid mismo ng CEO ng Lopez Group. Darito siya para personal na i-oversee ang transition at siguraduhin na maayos ang integration ng kumpanya natin. At ito naman, Sunod itong bumaling sa babaeng naka-formal dress. siya si Miss Rachel Linda, ang itinalaga bilang bagong department lead nyo. Siya nang hahawak sa operations moving forward, kaya lahat ng reports at approvals dadaan sa kanya. Gumiti si Rachel habang inililibot ang tingin sa kabuuan ng department. Napayuko siya nang tumamang tingin nito sa kanya. Hindi niya naiwasang marinig ang bulungan ng dalawang tao sa gilid niya. Diba, siya yung ex-girlfriend ni Kenji? Oo, siya nga. Ang alam ko nasa overseas siya para asikasuhin ang kumpanya ng papa niya. Ay, bigla ng comeback niya. Hindi kayo bumalik siya para kay Kenji? Ano pa nga ba? Wala naman nakakaalam ng tunay na dahilan ng breakup nila. Siguradong mahal pa nilang isa't isa. Pero diba may girlfriend na si Kenji? Naramdaman niya ang paglingon ng dalawa sa kanya. Nanatili siya nakayuko. Hinihiling na sana'y lamunin na lang siya ng lupa. Pakiramdam niya, hindi lang isa o dalawa ang gustong tunawin siya sa pamamagitan ng mga tingin. Alam ng lahat na girlfriend siya ni Kenji. Tapos ngayon, nandito ang kapatid nito at ang ex-girlfriend pa. Di wala man na siyang kaalam-alam na pupunta ang mga ito. Minura niya sa isip si Kenji. Siguradong alam nito ang mangyayari pero hindi man lamang siya binalaan. Ikaw, narinig niyang may tumawag pero hindi niya agad napansin kung sino. Umalingaw-ngaw sa pandinig niya ang tunog ng mga takong napapalapit hanggang sa makita niya ang dalawang pares ng sapatos na pag-aari ng isang babae. Dahan-dahan siyang nagangat ang tingin. Si Rachel ang nasa harapan niya. Wala pa siyang nasasabi nang bigla nitong hinawakan ang name tag niya. Deborah Madrigal. Kung ganon, ikaw ang rumored girlfriend ni Kenji, tama ba? Pilit siyang ngumiti na para bang sa pamamagitan niyon ay maibsan ang kaba niya. Opo, ako nga po. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa, saka nagpakawala ng mahinang tawa. Ano nakita niya sa'yo para magustuhan ka niya? Dahil sa pagdikit mo sa kanya, posibleng bumaba ang tingin ng mga tao sa kanya. Mas papangit ang tingin nila at masasira ang image ni Kenji. You're like a parasite that will consume him over time. Anito habang malakas siyang dinuduro sa dibdib, dahilan para mapaatras siya. Napalingon siya sa mga tao, ngunit yumuko lang ang mga ito. Walang may lakas ng loob na tulungan siya. Wala talaga siyang kakampi sa trabaho. Tapos may buwisit pa na mukhang gusto siyang palisin sa kumpanya. Alam mo ba kung anong ginagawa sa mga parasite para mapanatili na magandang isang bagay? Pagpapatuloy ng babae. Tinatanggal. Tama. Mabuti naman at alam mo. So para mapanatiling maayos at malinis si Kenji, I have to remove that parasite. Bahagya itong umiti. And that parasite is you. Paano mo naman gagawin yun? Ako na ngayon ang bagong department head. Kaya may karapatan ako. Tanggalin ka sa trabaho mo. Ano? Hindi mo pwedeng gawin yon. Agad niyang protesta. Ngunit gumiti lang ito na mas lalong dumagdag sa inis na nararamdaman niya. Pwede kong gawin yon. Humarap ito sa mga tao. May tututol ba sa desisyon ko? Nanatiling nakayuko ang mga tao habang ang kapatid ni Kenji ay nakangisi at tila ine-enjoy ang pagkapahiya niya sa harap ng lahat. See? Wala naman tumutol. Kaya ano pang hinihintay mo? Iligpit mo na mga gamit mo at umalis ka na sa kumpanya. Hindi siya kumilos at nanatiling nakatayo sa harap nito. Matapang niyang sinalubong ang tingin ng babae. Tutal, matatanggal na rin naman siya sa trabaho. Wala namang mawawala kung papatulan niya ito. Kahit tanggalin mo ko sa trabaho ko, sa tingin mo ba, hindi ako hanapin ni Kenji? Sa tingin mo ba, mapipigilan na ng pagmamahala namin? Ano sinabi mo?
Agad niyang nakuha ang inis sa mukha nito. Si Kenji, alam niya kung saan ako nakatira. Kaya kahit mawalan ako ng trabaho, pwede niya akong puntahan. Ang totoo, bago ako pumunta dito, nasa apartment ko siya. Pag alis ko rito, tatawagan ko siya at magpapasundo ako. Ihatid niya ako sa apartment ko at yayayain ko siya matulog doon. At alam mo nang kasunod nun. Kulang na lang ay lumuwa ang mga mata nito at umusok ang ilong na parang takure sa sobrang galit. Saan mo nakukuha na sa loob mo sabihin yan? Sino ka ba sa tingin mo? Sisiguraduhin kong walang kumpanya tatanggap sa'yo. Talaga? E di gawin mo. Huwag kang puro salita. Kapag nawalan ako ng trabaho at hindi ko na kayang suportahan ang sarili ko, makikitira ako sa bahay ni Kenji. Itatrato niya ako na parang prinsesa. Kahit wala akong gawin, mabubuhay akong masaya at nagpapakasasa sa marangyang buhay. Oh my God! I can't believe you! You're a gold digger! Alam ba to ni Kenji? Sisiguraduhin ko malalaman niya to. Tignan lang natin kung saan ka pupulutin. Eh di gawin mo. Hindi ako natatakot. Ex-girlfriend ka lang naman. At ako ng current girlfriend niya. Tignan lang natin kung sinong papaniwalaan niya. Mariing kumuyom ang kamao nito. Ilan sandali lang ay kinuha nito ang basong may laman tubig mula sa malapit na desk at bigla na lang yung sinaboy sa mukha niya. Napasinghap siya sa gulat. Agad niyang pinunasan ang mukha at tinisang pagkapahiya habang ang mga taong naroon ay palihim na tumatawa. Anong kaguluhan to? Anang isang pamilyar na boses. Bumanang ang atensyon ng lahat sa bagong dating, si Kenji. Agad na dumapo ang tingin nito sa kanya, habang si Rachel naman ay mabilis na ibinalik ang baso sa desk at lumapit sa lalaki. Napayuko siya at pilit na hindi sinalubong ang tingin nito. Pinakaayaw niyang minamaliit siya ng kung sino man dahil lang mas mayaman ito at mas mataas ang estado sa buhay. Pero ngayong nandito na si Kenji, sigurado hindi siyang ipagtatanggol nito. Halata ang gulat sa mukha nito na makita ang babae. Malamang ay may nararamdaman pa ito at kakampihan ng ex-girlfriend. Kenji, totoo ba talagang girlfriend mo siya? Ani Rachel sabay turo sa kanya. Hindi naman totoo yun, di ba? Bakit? Iniisip mong hindi totoo? Just look at her. Hindi siya belong sa mga high-class elites. Wala siyang class. Alam mo ba kung ano sinabi niya habang kausap ko siya? She said you stayed in her apartment. Hindi natin alam kung ano pang kasinungalingan na pwede niyang ipagkalat na pwedeng makasira ng reputasyon mo. Ano pang sinabi niya? Sabi niya pa, kapag nawalan siya ng trabaho, titira siya sa bahay mo at tatratuhin mo siyang prinsesa. She's a gold digger. Sa tingin ko, dapat mo na siyang palisin sa kumpanyang ito at siguraduhin hindi na siya makakalapit sa'yo. Lumapit sa kanya si Kenji. Seryoso ito pero ramdam niya ang galit sa likod niyon. Galit ka ba sa akin? Anya habang nagbabadyan tumulong ang luha sa mga mata. Matapang siya kanina pero hindi niya alam kung bakit bigla siyang nanghina nang makita ang lalaki. Do I look mad? Balik nito'ng tanong. Kasabay ng pagtulo ng luha niya, ngumiti ito. Isang ngiting nagpakampante sa kanya. Para bang sinasabi niyon na ligtas na siya at wala nang mga away sa kanya. You did a great job. Mas lalo kita nagugustuhan. Patapang ka't palaban. Ano? Bigla nitong hinubad ang suit jacket at marahang ipinatong sa balikat niya. Nagulat ang lahat at nagsimulang magbulungan. Kenji, what was that? Huwag mo sabihin kinakampihan mo siya. Galit na sigaw ni Rachel. Kenji. Sunod na nagsalita si Kelly, ang ate nito, sa may autoridad na boses. Are you insane? Ipagpapalit mo si Rachel sa hampas lupang yan? Tumahimik ka, ate. You have no say in this matter. Wala kang karapatang mangialam sa desisyon ko. Agad na natahimik si Kelly, ngunit hindi nawala ang pagkasuklam sa mukha nito. Kenji, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? She's a gold digger. Peperahan ka lang niya. Muling tura ni Rachel. Napatingin siya sa lalaki nang hawakan nitong kamay niya. Lahat ng sinabi niya kanina ay totoo. Totoong nasa apartment niya ako kanina. Totoong inaloko siya ng marangyang buhay. At totoo rin ang relasyon naming dalawa. What? Hindi. Hindi yun totoo. Bawi mo sinabi mo, Kenji. Makinig kayong lahat. No one gets to tell me what to do. Isang tao lang susundin ko sa mga desisyon ko. At yun ay ang girlfriend ko.
Ako ang CEO at nasa ilalim ng Lopez Holding Group ang kumpanyang ito. Whoever dares to fire or defy my girlfriend will face the consequences. Isa-isa nitong tinuro ang mga taong naroon. Tatandaan ko mga mukha ng mga taong nang insulto at nanghamak sa girlfriend ko. I will make sure you face your karma. At may mahalaga rin akong anunsyo. Malumig ang boses ito habang pinapasadahan ng tingin ng buong silid. Si Rachel Linda ay tinatanggal ko na bilang department lead dahil sa hindi angkop na asal para sa kanyang posisyon at sa mga kilos na nakasama sa maayos na pamamalakad ng kumpanyang ito. Hindi mo pwedeng gawin to, Kenji! Nanginginig sa sigaw si Rachel. I can and I will. This is an executive override. Bilang CEO ng Lopez Holding Group, this decision is final. Sunod itong bumaling kay Kelly. At Ate Kelly, nire-respeto kong posisyon mo bilang miyembro ng board. Pero linawin natin to. Ang pagiging bahagi ng board ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatang mangialam lampas sa saklaw ng tungkulin mo. Lalo na kung nakikialam ka na sa mismong operasyon ng kumpanya. Sinisimulan ko ng majority consolidation. Ang mga shares mo ay isasailalim sa isang compulsory buyout. Kapag nakumpleto, mawawala ng karapatan mong bumoto at ang impluensya mo sa kumpanyang ito. Simula sa sandaling ito, ang lahat ng controlling interest, executive authority, at pinal na desisyon ay mapapasa ilalim na lang sa pangalan ko. Sandaling tumigil si Kenji, saka tumingin sa lahat. Tandaan niyo to. This company answers to me. And anyone who thinks they can question my authority or disrespect the person I chose to stand beside, malaya kayong kalabanin ako. But be ready to face the consequences. Kasi doble kong ibabalik sa inyo. Matapos itong sabihin yon, ay hinila na siya nito. Nakatingin lang siya sa likod nito at sa magkahawak nilang kamay habang hinihila siya palayo sa mga tao. Ngayon lang may gumawa niyon sa kanya. Ngayon lang may nagtanggol sa kanya at sa harapan ng maraming tao. Napahawak siya sa dibdib. Ano ba itong nararamdaman niya? Bakit ang lakas ng kabog ng dibdib niya? Ano ba talagang meron sa kanila ni Kenji? Hindi ba't nagpapanggap lang sila? Pero bakit parang nagiging totoo na? Nang sinabi nito na gawing totoo ang relasyon nila, seryoso kaya ito? Ilang sandali lang ay nakarating sila sa tapat ng kotse nito. Binuksan nito ang pinto para sa kanya. Agad naman siyang sumakay, habang ito'y umikot at umupo sa driver's seat. Tahimik lang siya at hindi alam kung paano magsisimula. Masyado pang mabigat ang mga nangyari kanina. Ayos ka lang? Biglang tanong nito. Pilit siyang umiti, kahit alam niya sa sarili niyang hindi pa siya okay. Ayos lang. Are you sure? Para kasing hindi. Salamat sa pagtanggol mo sa akin na kahit medyo oy ang pinagsasasabi mo. Sobrang cool mo kanina. Yun ba? Wala yun. Basta walang sino mo na pwedeng manakit sa'yo. Lagot silang lahat sa akin kapag pinuli ka pa nila ulit. Hindi ka ba mapapahamak sa ginawa mo kanina? Kinalaban mong kapatid mo, baka magsubong yun sa mga magulang niyo. Don't worry about it. Matagal ko nang alam na may ginagawang kalokohan ng kapatid ko sa loob ng kumpanya. Funds were being redirected. May mga accounts na hindi tugma sa reports. I've been gathering evidence for months. Di ako kikilos ng ganun kung wala akong matibay na hawak. Pero kapatid mo pa rin siya. Ang pagtanggal ko sa kanya sa kumpanya, she was lucky that was the extent of what I did. I handled the evidence to our parents. Sila nang bahala kung paano nila harapin. Internally man o legally. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam na ganun pala kakomplikado ang pamilya nito. Si Rachel, sure ka bang tatanggalin mo siya bilang department lead? I just did what I should. Yung ginawa niyang pamamahiya sa'yo, ipinakita lang niya kung anong klaseng tao siya. Someone like that doesn't deserve to be the new lead. Kung may deserving man, pwedeng ikaw. Natawa siya habang napapailing. Ano, tutulungan mo akong umangat sa trabaho? Kung hihilingin mo, bakit hindi? Ayoko nga. Mas lalo lang sasamantingin sa akin ng mga tao kapag ginawa mo yun. At saka aware ako sa sarili ko na hindi pa sapat yung kakayahan ko para mag-lead. Isa pa, okay na ako sa mababang posisyon. Wala naman akong binubuhay kundi ang sarili ko lang eh. Kaya hindi ko kailangan ng mataas sa sahod. Gusto ko rin na may sapat akong oras para magpahinga at gawin ang mga hobbies ko. Ganun? Paano kung mabangkrap ang kumpanya at maghirap ako? Kahit naman maghirap ka, maraming sasalo sa'yo. Sino naman? Bahagya siya napaisip bago sumagot. Si Rachel.
Halatang may gusto pa siya sa'yo. Tapos, sure ako na maraming babae dyan na gustong gusto ka. Nandang kupkupin ka. O di kaya, ibenta mo na lang ang mga ari-arian mo. Pero hindi naman sila ikaw. Ha? Kung hindi rin ikaw sasalo sa akin, huwag na lang. Natigilan siya na makita ang lungkot sa mukha nito. Teka, seryoso ba ang lalaking ito? Parang gusto niya tuloy bawiin ang sinabi niya para lang hindi ito makitang malungkot. Kenji, ano ba talaga tayo? Wala silang malinaw na kasunduan kung nagpapanggap lang ba o totohanin na. Siyang nagpapanggap lang sila habang ito ay gustong gawing totoo ang lahat. Pero paano kung hindi naman pala ito seryoso? Alam ko na para sa'yo, nagpapanggap lang tayo. Pero ako, gusto kong gawing totoo to. Pero bakit? Kailangan pa bang itanong yan? Hindi pa ba halata? Gusto kita. Gustong gusto kita, Deborah. Hindi agad siya nakasagot. Tumagal ang titig niya sa lalaki habang pinoproseso ang mga sinabi nito. Bakit mo ko gusto? Kailangan ba ng rason? Hindi kita maintindihan. Paano kung totoong sinabi ni Rachel? Na gold digger ako. Napeperahan lang kita't gagamitin ka para umangat. Use me then. Tatawa pa ako habang inaangat kita. Sira. Nasuntok niya ito sa braso, ngunit imbes na masaktan ay tumawa ng lalo ito. Relax, pinapatawa lang kita. Mukha ba ako natatawa? Hindi pumasok sa isip ko na gold digger ka. Kasi kung totoo yun, pumayag ka na sana maging girlfriend ko, di ba? Pero ayaw mo. Sa totoo lang, parang mas gusto ko pa nga na gano'n na lang para maging akin ka na. Hindi naman ako bagay na pwede mong maging pag-aari. Dumikit ang ulo niya sa upuan nang biglang lumapit ang mukha nito sa kanya. Eh di babaguhin ko na lang. Simula ngayon, wala nang ibang aangkin sa akin kundi ikaw lang. I'm yours, Deborah. Kasunod niyon ay bigla siya nitong hanilikan sa pisngi. Para saan yun? Tanda yun na ibinigay ko ng sarili ko sa'yo. Ayoko maging pag-aari ka. Wala ka namang magagawa. Hinalikan na kita. Tanda yun na hindi mo na ako maalis sa buhay mo. Alam mo, para kang magnet. Parang kahit saan ako magpunta, nasusundan mo ko. Talaga, ikaw naman parang mantsa. Hindi ka maalis sa puso ko. Ang pangit ang banat mo mantsa talaga. Hindi ako makapag-isip na maayos Ikaw kasi. Anong ako? Ginugulo mong isip ko. Wow, ang corny Tigilan mo nga ako Nagulat siya nang biglang umandar ang kotse. Uy, teka, saan tayo pupunta? Dadaling kita sa isang magandang lugar. Hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin. Pero hindi na siya nagtanong pa. Wala rin naman siyang balak umuwi. At ayaw niya munang mapag-isa. Matapos ang nangyari sa kumpanya, siguradong mas lalala ang galit ng mga tao sa kanya. Ilang oras na lumipas, ay huminto ang kotse sa tapat ng isang mataas na gusali. Isang restaurant yun. Nakapaskil sa harap ang pangalan, Royal Restaurant. Pumasok sila sa loob. Inassess sila ng staff papunta sa ika-4 na palapag. Sa bawat palapag ay may mga kumakain. Ngunit ang ika-4 ay para sa mga VIP. Parang sa bawat level, makikita kung sinong pangkaraniwan at kung sinong kabilang sa mga elite. Pagdating doon, ay namangha siya. Iisa lang ang mesa sa gitna. May mga kandilang nakasindi. Nagbibigay ng malambot na liwanag sa paligid. May mga bulaklak na nakadisplay at mga petals na nakalat sa sahig. May mga staff na nakatayo sa isang gilid habang may tumutugtog ng piano at violin. Para ba sadyang inihanda ang gabing yon para sa kanilang dalawa ni Kenji. Hinawakan ni Kenji ang kamay niya at dinala siya sa mesa. Muli, hindi mapakali ang puso niya. Nang makaupo na siya, parang hindi niya maialis ang tingin sa lalaki. That night, everything felt perfect. Ganun pala ang mahalin at pahalagahan. Unti-unting nawala ang bigat sa dibdib niya at napalitan ng saya. May dumating na waiter na nag-serve ng pagkain. Tahimik siyang kumain, dinadama ang bawat sandali. Ang tahimik mo yata, hindi ka ba na-surprise sa hinanda ko para sa'yo? Biglang tanong nito. Ha? Ay, patay sa akin yung assistant ko. Siya yung nagsuggest ng lugar na to Gusto ko. Medyo nabigla lang ako pero gustong-gusto ko, Kenji. Talaga? Oo naman. Hindi ko inasahan na dadalhin mo ko dito. Ano bang meron? May okasyon ba ngayon? Hindi lang naman sa okasyon ginagawa to. I just want to surprise you.
Itong ginagawa ng mga taong totoong nagmamahal, Deborah. I just love you so much. I can do so much para sa taong gusto ko. Paano kung sa kabila ng mga ginawa mo, wala kang mapala? Hindi pa rin niya alam ang tunay niyang nararamdaman. Ayaw niyang magbigay ng sagot na hindi niya kayang panindigan. Eh di wala. Kapag nagmamahal ka naman, hindi ka dapat nag-expect ng kapalit. Kusang binibigay yun. At masaya akong gawin yun para sa taong mahal ko. It's okay if, despite everything I did, di mo pa rin ako kayang mahalin. Makakapaghintay ka pa. Siyempre naman, kahit gaano pa katagal, Deborah. Ngumiti siya, ngunit hindi na sumagot pa. Nang gabing yun, wala na siyang ibang inisip kundi ang mga sinabi nito. Nang matapos ang dinner nila, nag-insist ito na tumira muna siya sa kinuha nitong malaking apartment para sa kanya. Pero siyempre, hindi siya pumayag. Ayaw niyang maging dependent sa lalaki, kahit alam niyang mabuti ang intensyon nito. Pagdating niya sa apartment niya, hindi siya makahanap ng komportabling pwesto sa kama. Paikot-ikot siya, pero hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Paulit-ulit na nagre-replay sa isip niya ang mga nangyari ng araw na yun. Hindi niya napigilang yakapin na mahigpit ang unan habang kinikilig. Tulog na kaya siya? Mukhang delikado na. Parang nahuhulog na nga talaga siya sa lalaki. Inabot niya ang cellphone sa tabi ng kama at chinek ang social media account nito. Hindi niya inasahan na may bago itong post at 5 minuto pa lang ang nakakalipas mula nang i-upload yon. You may not remember me, pero ayos lang. Kahit ako na lang ang nakakaalala sa ating dalawa. Pangako, hindi na tayo magkakalayo. Mahal kita. May naka-attach na larawan ng isang babae. Madilim ang background dahil gabi na at nakatalikod ang babae, kaya hindi makita mukha nito. Napabangon siya sa kama. Nanlalaki ang mga mata. Sino ang babaeng yun? Niloloko lang ba siya ni Kenji? Agad niyang tinawagan ng lalaki habang kinukuha ang pitaka mula sa drawer. Hello, Deborah, hindi ka pa tulog? Nito nang sagutin ang tawag. Agad siya lumabas ng apartment. 1:00 na ng madaling araw, kaya baka mahirapan na siyang makahanap ng masasakyan. Siguro lalakarin na lang niya papunta sa bahay nito. Nasaan ka? Bakit mo gustong malaman? Sabihin mo na lang kung nasan ka. Teka, galit ka ba? Ano, sasabihin mo pa o hindi? Nasa labas ako ng bahay, nagpapahangin. Pupuntahan kita dyan. Nang ganitong oras? Alam ko na mismo ko pero hindi ba pwedeng bukas na lang? Marami nangyari ngayon, kailangan mo ng pahinga. Tinapos na niya ang tawag. Malayo-layo na rin siya sa apartment niya nang mapahinto siya. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang cellphone para tawagan ulit ang lalaki. Walang hiya ka? Sinungaling ka? Sabi mo mahal mo ko at sa akin ka lang? Pero ano yung pinost mo ha? May iba ka palang babae. Kunwari ka pang mabait, pa-knight in shining armor ka pa. Naniwala ako sa mga pinakita mo. Pero two-timer ka pala. Ano, masaya ka ba? Natutuwa ka ba sa atensyon na nakukuha mo? Parte ba ito ng strategy mo? Ang galing mo! Napaniwala mo ako! Deborah, ano bang sinasabi mo? Kumalma ka nga muna, hindi kita maintindihan. Tura nito ngunit parang hindi yun ang galing sa kabilang linya. Dahan-dahan siya napalingon sa likod at nakita si Kenji na papalapit. Huwag ka nang magpanggap. Nakita ko yung post mo sa official account mo. May pinost kang babae. At sinabi mo pa sa caption na hindi na kayo magkakalayo. I can't believe you, Kenji. Lalo siya nainis nang ngumiti ito. Wow! Nagawa mo pang ngumiti? Hindi mo ba makikilala yung babae sa picture? Wala ko interes kilalanin ng mga babae mo. I-check mo ulit yung picture. Tignan mo na mabuti kung sino siya. Kahit naiinis, sinunod niya ito. Sa likod pa lang, mukhang maganda na. Kilala ko ba siya? Sino siya? Sa parehong kumpanya ba kami nagtatrabaho? Dati ko ba siyang kaibigan? Hindi mo pa rin siya nakikilala? Sabihin mo na lang kasi kung sino siya. Fine, ipapakilala ko siya sa'yo. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at tinitigan siya ng diretsyo. Siya ang babaeng matagal nang bumihag sa puso ko. Ang babaeng hindi ko inakala na makikita ko ulit. Ang babaeng matapang at palaban na hindi hinahayaang mabuli ng kung sino lang. Ang babaeng nagagawa pa rin umiti sa kabila ng mga problemang dinadala niya. Ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Siya si Deborah Madrigal, ang girlfriend ko. Ano? Parang tumigil ang mundo niya. Ikaw ang babae sa picture.
Ha? Paano naging ako? Tignan mo nga, nakasuot siya ng itim na suit. Wala naman akong ganyan damit. Nakalimutan mo na ba? Pinahiram kita ng jacket nung binubuli ka ni Rachel sa department nyo kanina. Umawang ang bibig niya. Muli niyang tinignan na larawan. Ako nga. Akala ko kasi. Agad siya napayuko at namula sa hiya. Tinawagan mo ko ng this oras ng gabi because you thought I was with another girl. Marunong ka pala magselos. Pangaasar nito. Hindi ako nagsiselos. Teka nga, ano yung sinabi mo sa caption? You may not remember me pero okay lang kahit ako lang ang nakakaalala? Parang ganun yung sinabi mo sa caption eh. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo ba talaga naalala? Nakita na tayo dati. Napakurap siya at bahagyang nagulat. Paano? Saan? Schoolmate tayo nung high school, sa St. Vicente High School. Nasa 9th grade tayo noon. Di naman tayo magkaibigan pero madalas akong mapulit, palagi ka nandyan para ipagtanggol ako. Ikaw lang may lakas ng loob na gawin yun eh. Kaya simula noon, nahulog ng loob ko sa'yo. Naningkit ang mga mata niya. Pilit inaalala ang panahong yun. Yung chubby na laging puno ng pagkain ng bag. Binubuli ka kasi hindi ka namimigay ng pagkain. Ikaw yun? Nahihiyang natawa ito. Ako nga yun. Pero nagbago na ako, hindi na ako madamot. Ang laki ng pinagbago mo Sorry hindi agad kita nakilala. Ang dami na kasing nangyari sa mula nun. Pagtungtong ko ng grade 10, nagka-problema na sa negosyo ni Papa. Nalugi yun. Kaya napilitan ako lumipat sa public school. Tapos, sunod-sunod ang problema. Napatay si Papa dahil sa sobrang pagtatrabaho. Si Mama naman agading sumunod dahil sa matinding kanungkutan. Naiwan ako mag-isa at napilitang buhay ng sarili ko kahit sobrang bata ko pa noon. Nagulat siya nang bigla siya nitong yakapin habang hinahaplos ang ulo niya. Sana pala, nandun ako para sa'yo noon. Pero simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Kasama mo na ako sa lahat. Niyakap niya ito pabalik. Salamat. Sobrang salamat, Kenji. Humiwalay siya ng yakap habang nakangiti. Ano pa bang hinihintay niya? Ano pa bang kailangan nitong patunayan? Anong iniisip mo? Tanong nito na matahimik siya. Kenji, mahal din kita. Pag-amin niya. Namilog ang mga mata nito at hindi agad nakasagot. Mahal din kita, Kenji. Ayoko na magpanggap. Pwede bang tutuhanin na lang natin to? Dahan-dahang gumuhit ang ngiti sa mukha nito. Tinatanong pa ba yan? Gusto mo, pakasal na tayo bukas eh. Uy, excited ka? Pabiro niya itong sinuntok, pero agad itong nahuli ang kamay niya at marahang dinampian ng halik. I love you, Deborah. Ngumiti siya at hinalikan nito sa labi. I love you too, Kenji. Sabi niya sa gitna ng halik. Hihiwalay na sana siya ngunit hinawakan siya dito sa bewang at mas pinalalim pang halik na yun. Hindi siya nangarap ng sobra sa buhay. Hindi siya naghangad ng kung ano-ano. Ang gusto niya lang ay payapa at maayos sa trabaho. Wala siyang panahon sa pag-ibig at kontento na siyang mag-isa. Pero dumating yon na hindi niya inaasahan. Sa sumunod na taon ay ikinasal din sila. Wala silang pakialam sa kung anuman ang magiging reaksyon ng mga tao sa paligid. Basta ang mahalaga ay mahal nilang isa't isa. Sa susunod ay bubuo rin sila ng sarili nilang pamilya. Pero sa ngayon ay susulitin muna niya ang pagiging spoiled na misis. Love comes when you least expect it. At kapag dumating ito, hindi ito kailangang habulin. Dahil kung totoo ang pag-ibig, ay kusa itong mananatili. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!